Father God, we want to bless you, Lord. Salamat di oras ngayon pa yung kanakan mo. Thank you, Lord, for being with us, O God. We offer you our hearts, our everything, as we listen to your word this afternoon. I pray for your blessing upon your people, even those who are joining us online. Father, we pray for the understanding be upon each one as we offer you our hearts, O God, to receive your message today. Bless now your people. Bless your word, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay, so we praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Kaya walang matutulog, walang matutulog. Dahil alam ninyo ang gumamila. Ayan. Alam ba ninyo ang gumamila kung bakit walang amoy? Ayan. Kung bakit walang amoy daw ang gumamila? Nung naghagis si Lord ng pabango, siya'y nakatulog. Ayan. Siya'y nakatulog, kaya wala siyang share ng pabango. Kaya ganun din, walang matutulog para wag natin ma-miss ang salita ng Panginoon. Amen? Okay. So our topic this afternoon is about the weapons of warfare. Yeah. Ang armas ng pakikibaka. Yeah. Hindi yung baka animal. Yeah. Well, kung makita natin yung mga ano ang alam ninyo na armas na nakikibaka? Sige nga, magsabi kayo. Baril. Baril. Ano pa? Yeah? Ano? Sword. Bow and arrow. Sword. What else? Bow and arrow. Bow and arrow. What else? Kabalyo. O, pwede naman yun. Yan ang ginagamit ng mga admin noon. Kabayo sila. What else? Helmet. Ano? Naka-helmet sila. Eh, syempre. Ayan. Mga missiles, di ba? Mga armalite. Mga bomb. Mga ano ba? Ayan. Pero ang gamit ng mga Kristiyano ay kakaiba. Amen? Ayan. Kaya tingnan natin. Ano ang mga gamit ng mga armas ng mga Kristiyano? May apat na, although marami, pero apat lang ang ibibigay ko ngayon. Ha? Unang-una is prayer. Yan. Pananalangin. Yan ang unang-una. Dahil kung mananalangin tayo, ito ang covering natin. Okay? Ito ang covering natin. Kaya sabi ni Lord kay Satanas, sabi niya, nakita mo ba ang alipin ko na sino? Si Job? Sabi niya. Oo. Sabi niya. Pero hindi niya na masagit. Okay? Dahil, sabi ni Satanas, sabi niya, hindi ko siya matalo-talo dahil nilagyan mo ng alad. Yung alad ng binakuran mo siya. Yan. Kaya ang anak ng mga anak ng Diyos na nananalangin,
nababakuran sila. Kaya, dapat tayo'y manalangin. Kaya doon sa Mark, chapter 11, verse 24, sabi niya dito, "Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it, and it will be yours." O, tingnan ninyo. Kung manalangin ka, kung humiling ka sa Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, sabi niya, kailangan maniwala ka na natanggap mo na. And it will be yours. O, kahit hindi mo na nakikita yung kasagutan, kahit hindi mo pa nararamdaman, maniwala ka na. And it will be yours. Ganun pala ang panalangin. Pero minsan, alam niyo ang kalaban ng panalangin? Ang kalaban ng pananampalataya? Doubt, di ba? Nananalangin ka. Minsan, umiyak ka pa kay Lord, di ba? Umiyak ka pa kay Lord. Tapos mamaya sabi mo, sinagot kaya ni Lord ang sinagot kaya ni Lord ang panalangin ko. Kung minsan sabi natin, in Jesus' name. Yeah. For example, may humahabol na aso. Yeah. May humahabol na aso. Tapos sabi mo, in Jesus' name. Pero mamaya, magpulot ka ng bato, babatuin mo din. Wala. Nakulang yun in Jesus' name. Kasi nandoon yung doubt. Yeah? Nandoon yung doubt. Kaya, kung minsan hindi natin, karamihan sabi nila, hindi ko alam manalangin. Yeah? Alam niyo ang panalangin, yung parang nakikiusap ka. Yeah? Parang nakikiusap ka. Kaya may isang alagad ng Panginoon na sabi niya, nanikod mula nung napag-aralan ko na ang panalangin ay pakikiusap, parang communication sa Panginoon. Ang ginawa ko, sabi niya, every time na mag-pray ako, palaging may bakanting upuan. Sabi niya, may bakanting upuan. Palaging dalawang upuan. Umupo ako sa isa. Ini-imagine ko at naniniwala ako na si Lord ang nakaupo din sa isang upuan. Ayan. Parang nag-uusap kami. Dahil sabi naman niya, I am with you forever. Kaya nandoon siya. Ayan. Kaya basta punta ka daw sa room niya, sa prayer room na, puro dalawa ang upuan. Mayroon at mayroon bakanting upuan. Yan. Ganon, parang hinaharap niya ang Panginoon habang nananalangin. Yan. Ganon ang panalangin, kausapin mo lang. Ibuhos mo lahat. Sabihin mo lahat kung ano ang ilalaman ng puso mo. Mayroon din isang bata. Dumaan daw sa isang simbahan. Dumaan daw sa isang simbahan. Open yung simbahan. Tapos marami daw nananalangin doon. Itong bata, hindi niya alam manalangin, pero pumunta dahil gusto ding manalangin. Pero hindi niya alam kung paano niya pagtulog-tungin ang kanyang panalangin. So ang ginawa niya, basta pumasok doon, nag-kneel down daw siya. Tapos sabi niya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mamaya na naman. A, B, C, D, E, F, G. Huh? Tapos,
may isang mama, tinitingnan niya daw itong bata. Tapos, nung natapos yung bata, sabi daw yung mama, bakit anak? Ano bang ginagawa? Ano bang ginagawa mo? Sabi daw niya, bakit nag-A-B-C-D-E-F-G ka? Tapos, basta A-B-C-D-E-F-G ang sinasabi mo. Sabi daw yung bata, nananalangin po ako. Sabi na daw, paano ka nananalangin? ABC naman ang sinasabi mo. Sabi daw yung mother niya, mama na nakakita sa kanya. Sabi daw niya, kasi hindi ko alam kung paano ko pagbulugtungin. Basta ang alam ko, manalangin ako. Pero alam ko, sa lahat ng nilalaman ng puso ko, ay kung isusulat yan, magagamit lahat yung ABCDEFG. Ang galing yung bata, no? Si Lord na lang ang magsulat. Diba? ABCDEFD, lahat ng mga mabubuo na paragraph, lahat ng mabubuo na galing naman lahat doon sa ABC. Ang galing yung bata. Pero kung titignan natin, totoo nga, ano? Totoo nga. Kung hindi mo alam pagdalugtungin, pero alam na nakalino ng puso mo. Kung siya ang magsusulat, galing lahat sa ABC. Tingnan ninyo. Hallelujah. Kaya napaka-importante po ang manalangin. Ito po ang isang weapon natin. Bilang sundalo ng Panginoon, bilang anak ng Panginoon, ito po ang isang armas natin. Kaya never na mag-i-stop tayo sa ating pananalangin. Kaya tingnan niyo kung ano ang sitwasyon ninyo, ano ang sagot? Manalangin tayo. Di ba? Kung may problema, manalangin tayo. Kung may nangyayari, manalangin tayo. Kung may sakit, manalangin tayo. Lahat. Yeah? Manalangin. Why? Because prayer is one of the mission. One of our armas natin. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. So, ganun po. Number 2. Yeah? Pangalawang weapon natin is praise and worship. Praise and worship. Ang praise and worship, yung pagpupuri natin sa Panginoon. Okay. In Psalm 61. Tignan ko na. In Psalm chapter 61, verse 1. Tingnan na natin. (96) pala, I should say. Pwedeng 96 verse 1? Pakibasa at ilagdag natin ito. In Psalm chapter 96, verse 1, before tayo punta doon sa kwan, sabi niya dito, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Tandaan ninyo ito Sing to the Lord a new song. Psalm chapter 98, verse 1. 98 verse 1. Pakita natin dito, gusto kong unawain muna natin ito bago tayo punta doon. Sabi niya, sing to the Lord a new song. Paano po may Tagalog yan? Sing to the Lord. Awitan ninyo ang
Panginoon na bagong awit. Bagong awitin. For He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. Sabi niya, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. Yan. Yung sing to the Lord a new song, di ba kung magpe-praise and worship tayo? Ano maunawaan ninyo, no? Nagpe-praise and worship tayo. May mabilis, di ba? This is the day. Pagkatapos yan, nag-worship tayo. I worship you, kagaya kanina, no? Yan. Tapos after na umawit tayo ng worship song, may free worship na sinasabi. Yan. Free worship. Yung free worship na yan, ikaw ang gagawa ng papuri mo sa Panginoon. Kung minsan sinasabi natin, Lord, kaybuti mo. Lord, purihin ka. Lord, napakalubuti mo. Lord, salamat. Yan. Ganon. This one, sing a new song. This is the day. That is not a new song. Alive, alive. That is not a new song. Ang new song na sinasabi dito is yung free worship na ikaw ang gumagawa ng bagong kanta mo sa Panginoon. For example, purihin ka, Lord, napakabuti mo. Di ba? Lagyan mo lang ng melody. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Purihin ka, Diyos. We worship you, we magnify you. That is a new song that you are doing for the Lord. You're expressing from your heart. Na gumagawa ka ng bagong awit, sabi doon, for He has done marvelous things. Maraming ginawang kamanghamanghang bagay sa ating buhay. Kahit sa hininga lang natin, di ba? Kahit sa hininga lang natin, purihin natin sa ang Panginoon. Dahil natulog tayo, bumangon tayo, malakas tayo. Still pa rin humihinga. Salamat sa Panginoon. Maraming rason kung bakit bigyan natin ng bagong awit, bagong pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya, ayan. Kaya huwag kayong magtataka, bakit ano bang ginagawa nila? Kasi noong bagong-bago ako, hindi ko din maunawaan. Sabi ko, ano ba? Sabi ko, ano ba naman ang pinuntahan ko ito para silang may siksiti? Yung may siksiti. Mamaya, ang saya-saya nila. Mamaya, umiiyak sila. No? Tapos kung nag-free worship sila, nag-worship sila, hindi mo na umunawaan. Uy, parang tumatayo ang balahibo mo. Ganon. Ay, ganon pala. Ino-worship pala nila ang Panginoon. Inaawitan nila ng bagong awit ng Panginoon. Kaya nagkagalak ang Panginoon. Pinupur out niya ang Holy Spirit niya. Kaya yung mga demonyito sa kaloob-looban natin, ayan, tumaray na, lumalayas na sila. So, sumsunggar ka. Kaya narasakman, pumanpanaw na yung demonyo, yung kulig mo. Lagi pinagay ko na ni Bishop na ado na iti basol na ibagbagang makalot, ado iti demonyo. Hallelujah. Namkitaan nyo kali, di ba no, dati demonyo alpay so di masa nga lugar ng mapangkadap, sumsunggar ka? Naranasan ninyo yan? Ay, may demonyo doon, kaya ganun. Kaya, nauunawaan natin ngayon. Sa katotohanan, maraming demonyita doon sa loob-loob. Maraming espiritu na doon sa loob-loob. Isang popular na espiritu doon sa loob ng isang tao, unforgiveness. Unforgiveness. Kung hindi na matulirit ang presensya ng Panginoon, doon magmamanifest. Ganon. Kaya kailangan ma-deliver. Ay habang nag-enjoy tayo
tayo na nag-worship sa Panginoon. Ayan, dinilinisan tayo pala, dinideliver pala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang presensya. Amen? Yeah. Ganon pala, ano ko lang yan para mamuhaan ninyo. Okay? Okay, let's go now to the, saan yun? Sabi natin? Sige, First Chronicles. First Chronicles chapter 20, verse 22, sabi niya, as they began to sing praises. Sige nga, before that verses. Before that verses. Hindi, yung ano? Chronicles mo po. Yung Chronicles. Yung Chronicles na yan. Before that, Second Chronicles. no. Second Chronicles. Second Chronicles. 20. 20. Tapos 8 plus yung 20. Okay? Ayan. Sige nga. After consulting the people, ito po sila Jehoshaphat na pupunta sila mag-attend ay magkikipag-war. Kaya ang ginawa nila, ganito ang weapon nila. Tingnan ninyo. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army. Tingnan ninyo sa iba ang mga army na ito. Imbis na sword at saka mga bomba, mga ano ba? Itak. Yeah. Or bow or sword ang hawak nila. Iba, no? Tingnan ninyo. As they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Iba ang weapon nila, nagpupuri. Oh, give thanks to the Lord, for His love endures. Oh, give thanks to the Lord. Ay, iba ang mga armas nila. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Ayan, umawit sila. Tingnan na natin yung verse 22. Verse 22. Amo yun yung kata? Alam niyo yung kata yun? Oh, give thanks to the Lord, for His love endures. Oh, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Oh, as they began to sing praises to the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Hallelujah. Tingnan ninyo. Ang armas nila, praise and worship. Nag-ambush sila ang naglalabanan. Hallelujah. Praise God. Ganon ka-powerful ang praise and worship. Kaya imbis na magmutmut ka, kanta ka na lang. Imbis na magmukmuk ka, kanta ka na lang. Hallelujah. Kung wala kang alam na lapitan, sabihin mo kay Lord, you are my hiding place. Yeah? You always kung napapagod ka na, imbis na magmutmut ka, the joy of the Lord is my strength. Kukunin mo na ang bakit the joy of the Lord is Hindi ganun na lang, kaysa yung magmumutmut ka. Magmumutmut ka, wala namang naitutulong sa'yo, di ba? Mas lalo kang kukulubot ang noo mo.
lalo pang tumaas ang picture mo. Ayan, magkanta ka na lang para kay Lord. Tingnan mo kung anong gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Ayan. Kaya, tingnan ninyo ito. Ha? Nag-ambush ang gumawa ng Panginoon. Nag-ambush kaya natalo ang kanyang mga kalaban nila. Ano ang weapon nila? Umakanta, umaawit kay Lord. Kasi, kung ikaw magpupuli sa Panginoon, ang Panginoon ang gagawa. Kaya sabi ng Panginoon, the battle belongs to the Lord. See? Next. Next verse. Ito naman sa Acts chapter, tingnan natin also. Itong Acts chapter 16, ito naman, ito din sila Paul at Silas. Sila Paul at Silas, nabilanggo sila dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon. Ang nangyari, naibilanggo nila yun sa pinaka-inner chamber. You know, when I went to Italy, pumunta ako sa Italy. Pinuntahan ko kung saan binilang ko si Paul doon. Doon sa pinakababa. Tapos ang lilit lang ng butas na doon lang lumalabas ang liwanag. Grabe. Pero ano ang ginawa nila? Alam niyo ang ginawa nila? Sabi dito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Tingnan ninyo? Umaawit, nagkananalangin sila, umaawit sila sa Panginoon. And the other prisoners were listening to them. Yeah. Yung mga nakikinig din, yung mga kasama nila, prisoners. Tingnan ninyo. Next verse. Suddenly, there was a such violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. Nagginginod. Nagginginod ito ay Pilipinas. Kailan yun? 2000. Basta July, ano yata yun? July 16? Nalipatan mo. Gusto, I was assigned in Cagayan on that time. Yeah, I was assigned in Cagayan. I'm about to take a bath. Isampay ko ni Jerry. Okay, ang kas ko din. Yung akasya, kasi may akasya doon sa kwan. Kas naman yung akasya. Hanggang gano'n. Tapos yung banyo. Kaya ayan, bumabas ako. Yung aso din sa loob, nanganganak pala. Nanganganak yung aso. So, madiya aso tinanaganan dati lindol. Lindol earthquake. Ginginod. Nakalood na. Nagkaroon sila ng pangalan kaagad. Kaya anak ni aso. Yan. Pero kakaiba. Sa Baguio, ang daming namatay noon. Daming namatay. Kasi, according to that, parang yung earthquake daw, nagganon, parang tapos nagganon. So, pati waiting shift ka talagang nakuha. Yeah? But, we praise the Lord. Maraming lumapit sa Panginoon during that time. And that is also the time that testimony ni Bishop Ruel, if you remember. Bishop Ruel, during the doon siya naniwala kay Lord.
son of our bishop in Canada. You see? Kaya kung minsan ganun ang ng Panginoon. Yung iba, wala. Pero it's good. Maraming lumapit sa Panginoon. Pero ang iba, maraming inagan nila ang Diyos nila. Pero, ano ngayon, nagtitagaraw, kadagiti matinda, kadakwan. Ganun. Pero hindi naman may adapay na ganyan. Aarakot, di matinda, kawan mo ti umulo na, di naarakot na. Pero maraming namulat doon. Oo nga, bakit? Sabihin natin, ang Diyos natin ito, pero bakit tayo ang nagliligtas sa Kanya, hindi siya ang nagliligtas sa atin? Ang baliktaran ng mga nangyayari. Maraming namulat doon. Nagigyan na dumag. Ang aladati, lungon kaputa, ginunod ko, bati na yung kalsada ti lungon, sumapati lungon ko kada ti kalsada, kada yung kalsada. Lagi tinadong mga ay nangina na iti kunadak, yan na. Maraming mga pangyayari. But this one, ibang ginginag ito. Ibang, sabi niya, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, sabi niya, all the prison doors flew open. But nagbukas yung mga pintuan. And everybody's chains came loose. Nakakita ka ba ng earthquake? Ulindon na bubuksan niya ang galot ng tali ng kamay ng mga prison. Wala In fact, sa katotohanan, magkapuranda pa hindi, di ba? Pero iba itong nabuksan yung mga tali ng mga prisoners. Kakaiba ito. Kahit yung nakakalina, kahit yung mga doors na nakakalina, nakasusi, nabuksan! Talagang obviously because of the presence and the miracle of God. Amen. Amen? Hallelujah. May katuluyan ba yan? The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. O yan, di dyan yung guard. Ang akala niya wala. Umalis ang mga bilanggo. Siyempre, pimanong si Kati guard, tapos nakita, apay naglukat ang amin ng tiwanan, awanan na. So nga naputnan iso na. Pero tingnan ninyo ito. Next verse. But Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. Hallelujah. Sabi ni Paul, huwag mong patayin ang sarili mo. Nandito kami lahat. Purihin ang Panginoon. You see, very powerful ang praise and worship. Isumahan tayong alaglaganan kahit tayo kami Apo. Why? Because ganito yan. As you praise and worship the Lord, ano man ang mga bandid sa buhay mo, ano man ang mga problema, kahit sa pamilya, kahit sa anong area ng buhay natin, nasiset free yan sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, while we are worshiping God, God is doing something in the areas of our lives. Amen? Ganun. Tingnan mo, habang nagpupuri ka, naglilingkod ka sa Panginoon, binabago ang Panginoon ng mga example, problema sa pamilya mo, problema sa employment mo, umikilos ang Panginoon. We don't know kung paano niya gagawin yan. That's why we could see in here that if you praise and worship God, praise and worship can unlock the blessing, can unlock miracle.
kung ang magpupuri sa Panginoon. Isumahan niyo ako muna na agoray na marpas di praise and worship. Sakto sumanggot. Di ba may ganun? Iniiwasan nila yung praise and worship. Ganun din ako noon nung hindi ko naunawaan. Kuna, agoray na marpas di praise and worship. Di dyan ang word of God at tinilipat. Lumanunan tayo. Karkarang ganun na nakaprograma niya. Ganun. Pero, nalulugi pala tayo kung hindi tayo praise and worship kay Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, number 3. Pangatlo, nauwi po natin. Pangatlo is, ayan, be active in reading the Word of God. Kailangan na aktibo tayo na magbasa sa salita ng Panginoon. Tapos ba? Bakit? Come on. Tingnan ninyo itong, tingnan ninyo ito. Ano yan? 8 John. John 8:32. John 8:32. Ganito kasi yan. John 8:32. Sa John 8:32, kung bakit kailangan natin na kailangan aktibo tayo na magbasa sa salita ng Panginoon is John 8:32. Okay. Basahin natin kung ano ang to. Yan ang ano natin. Doon nakuha ang free believers. Ito, kaya ito po ang key verse natin. Sabi dito, then you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi niya. Kaya, the more you know deeper about the Word of God, the more you will be set free. Ganun. The more na lumalalalim ka sa salita at dumadami ang pagkaalam mo sa salita ng Panginoon, doon ka nasiset free. Because you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya kailangan aktibo tayo. Dahil ang salita ng Panginoon, ito ang taraon. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Sabi doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Okay. Matthew chapter 4 verse 4. Sabi niya, sa Matthew chapter 4 verse 4. Naghan. Nako. Naghahan. Kaya huwag natin hayaan din na maihang ang pananampalataya natin. Dahil kung maihang ang pananampalataya natin, wala. Hindi tayo makapag-move. Sabi niya dito sa 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the Word of God." Yan. Ang tao, hindi lang kumakain ng tinapay, kundi lahat ng salita ng Diyos na nanggagaling sa kanyang mouth. Kaya kailangan magiging aktibo tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil ito po ay napaka-importante. Amen? Okay. Ano pong, bakit kailangan basahin natin or aktibo tayo na magbasa,
mag-meditate dito sa salita ng Panginoon. Dahil doon sa Salmo 119, sa Salmo 119, verse 103 to 105. 119, okay, verse 103. Anong sabi dito sa 103? Ayan na. Sabi niya, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ay, sarap. No? Sarap. How sweet are your words to my taste. Yeah? Sweeter than honey to my mouth. Sino naka-raman ti biru? Amen. Amin tayo magsiguro niya. Madakan ka karon, madakan yung probinsya. Wow! Ada jay time na panag-harvest ti biru. At naghimas din jay kilaban na. Kakaroon mo ada lagi jay kwan. Yan. Your word kas jay ti kaimas na. Kaya sa uni ang Diyos. Ganun sana ang pag-appreciate natin sa salita ng Panginoon. Very sweet sana sa panglasa natin habang binabasa natin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Nag-alsam. Nag-alsam. Tamantalang ka, nagsampit ka. Mga katilay chika, nagsampit ka. Mga katilay strawberry, nagsampit. Kaya mo ka nagsampit. Next verse. I gain understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Tingnan ninyo. Ganito pala yan eh. Habang nalalaman mo yung katotohanan na salita ng Panginoon, nahihig mo yung wrong. Oh? Yan. Kung ini-impress mo ang salita ng Panginoon, yan, you shun away from evil. Nilalayuan mo ang evil. Ini-impress mo ang salita ng Panginoon, ni-reject mo ang wrong. Hallelujah. Tama, dahil nalalaman mo ang katotohanan. And the next verse, anong sabi doon? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dahil ang salita ng Panginoon, yan po ang liwanag. The word is a lamp to my feet. Yan ang ilawan para hindi ka maitigkol. Yan. Yan ang ilawan para alam mo ang direction mo. Yan ang ilawan para makita mo ang dinadaanan mo. And light for my path. Ang outreach kami ibig. Outreach kami ibig. Probinsya. Diyan kami pakausaran na nagito yung kway. Outreach kami. Diyan ay di botilya. Hangga ang tigas ni Diyan unig na kang pulatan ni lupot. Ay, so niya silaw. Punuan, salan. Salan, nandun kabigatan na. Ikastoy mo ti abong mo. Nauging-ugingan. Praise the Lord. Pero nakaka-enjoy ba? Nakaka-enjoy. Yan. Nakatulungan niya ang gagawin di silaw. Masilawan niya umuna. Masilawan ni Jay. Maudi. Kas Jay di sa uti apo. So ti man silaw ti dalan tayo. Tamnamu tayo ti direction tayo. Tamnuhan tayo nga maigalis. Tamnamu tayo nga tutulungan tayo. At saan tayo nga maiyaw. Hallelujah. Amen? So
nga mayat na basa. Baka ikwayo ka dito sa rilimay nga. Basa man di sa utyap. Irokit man di Genesis and kanat ilikwan. Nagmayat man. Tunuin rugilyo nga agbasbasa. Kas lang agbasbasa kayo ti kay comics nga wakasan. Yan? Oh. When di jay pocketbook, nagmayat. In rugin nga ibasa. Basaon ka, maawawatan. Kaya po nga maawatan ka, anya pa'y sumaruno. Kasla kayo, kasjay ti kwanak, lumabalbalin kumakat, hali mo kasalunan nagbasbasan, lumasabog na kumatulog ka, tamaliwag kumapuyatan ka. Kasjay, iso nga mayat, nung nabasang niya, ay malakaan ka, amon ti pangitulungan manan, pangituluyan, nagbasa. Yan. Tununan pas mo, ulit ito manan. Nagmayag mo yung Kristoryana. Ay sa uti ako. Dahil ito'y Biblia, nagitipakit mo kadakuan, ang naglupa pa yung istorya. Is istoryanan niya ang kantik na kitada. Diba? Paminsan nag-istorya ang kantik na kitada. Dahil ito'y sa uni ang Diyos. Dahil ito'y tunay na istorya, anang istorya, mangdag pa itibiyag, mangsilaw pa itibiyag, tatlo naranyag ipagkailan. Amen? Hallelujah. And the last one, mauni, is obey the truth. Yan. Ay ito'y natiwekon sa'yo, kararang tayo. Dayaw tayo ko ni Apo Diyos. Tibo tayo nga mga amo sa uti Apo. Kanahan lang nga mga amo. Magikat ang tulog itiday ito na sa uni Apo Diyos. Obey the truth. Masapol nga, ang tulog tayo na niya nagitiutos ni Apo. Iso na ito yung mga kakabsan. Ang pamunan niya nga group niya na isurwakting, our righteousness is our obedience. Iti kinalintag tayo, gusto niya pa nagtulog tayo kani Apo Diyos. Kad no, tulog tayo kani Apo Diyos, awan ti gapwanan ni demonyo, awan ti kumputan ti demonyo, tapos iti kastafit maabat tayo. Ganginuhan tayo magtulog. Siputan na lang ni demonyo kat ko na kung nga Kristiyano ka, ano kamot nagtulog? Kung tulog ka matlan, si kamot lang ang mismo, bakit konsensya ka, taamong dyan sa unya ako, Diyos ka, ano kamot nagtulog? Kung tulog ka kat ison, di dyan, iti bundaway, ti kabusog nga ko na ano kamot lang natunay, kung ko na na-enjoy, ano kamot lang natunay, ano kamot lang nga worthy, kung ko na na-enjoy, kung tulog ka kat kung ko nang mag nga, kung anak mo ka sa mga worthy, kung ko nang enjoy, ingka na nga, umat-adayo ka, kung tulog ka na kung hindi pa nagservi, naawag ka! Jai. So nga, mayati at tulog ka ni Apo Diyos. In James chapter 1, verse 22 to 25, yan ko na nata. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So di Chaya, nalabasa tayo tayo. Kuna na. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Nana, han kayo na ang agdengdengag. Ano ang agdengdengag kayo lang, han yung matutungpalan, ang alilawin nyo lang ti, bagbagiyo, nana. Aranitan nyo nga niya ti, ibaga na. Next verse. Anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like a man who looks at his face in a mirror. Yan. Itao ka mo madungdunggag, kaghaan na mag-aramidan, kagkas na dyan tao, nakikitaan na tirupa na hijay sarming. Yan. Sino di ako na nagsarming kanya nyo? Yan. Sarming ka.
Kaya nakakargaan ti make-up ka. Make-up ka na, nag-eyebrow ka. Baka sinimpang ka dyan yung malundong mo. Ganon. Ada mo tikas dyan. Sinem, makita mo. Pintas. Pintas nila ka. Sa istorya ni Pastora Juan na dahil nang gawin ng taga-China, nagpunta na baybayan, at nagawawin ka, ninagawin ka, nagsabat, pinasabat na niya anak na niya Manila. So, siyempre, may estimar na naman na nagpapapuntas. Kasi, hindi, mano na niya Manila ka. Nag-iinara ko data na mayang garon. Nag-iinara ko data. Sinamit na. Manang kamo dyan na, mama, nagpintas ka. Nagpintas ka. Nag-iinawag ka niyo. Alam, sasagin na ano. Hindi mo nang dawa ka. Kunala ka mo, mama, alay na naiikan na. Alay na naiikan na. Nasimpan ka ayaw. Siyempre, ang sa amin doon, nabasa, naglingaan, kung naikado na. Yan. Ayan na, magbasaan tayo. Anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like a who looks at his face in a mirror. Simpa-simpa na. Tingnan na. Sige, tuloy tayo. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. O, kasi kaya ang tao na nagtulong at may sumagpinan. O, sarang-sarang ka, nagpulpulpos ka, nag-make up ka. Ang tunupin man ang kanya harapan ti sarningan, ano na mo? Anya ni? Napintas ka pa yung natalang. Ano nga mo, no? Iliin ka sa nakimingan. Shakti, may isang taong ignorante, naggamit ka rin yung kaskasta. Siguro, gamit ko lang kulbos. Ngayon lang, gamot ko sa in the winter, katahan ko inikandak ti yabang pati lipstick mo. Ano pangalan yun? Lip balm. Lip balm? Lip liner. Yeah. Kaya mo, kasi kinaknya kagkamit, awan magtikulay na. Ano ba yung tadahan niya? Kada kulay na na. Tinggasak, ay basta inggakas ako na. Hindi lang nakita ka niya, pag sinabadak niya may sarap sa kanan. Kasi ito nga, abay, anya dahil tayo kastang pilos. Kaya na kiwi-kiwi. Ang mukatan nga, awan kulay na ni Jay. Kasi tiki nagmuranti nung maminsan. Siya kami kaya tao na talaga na ang gamit ikakasta. Yan, uray nung winter ka. Hanak ko mo magkaskas dyan. Kaya lipstick ka na pa, ang kulay kita. So kasya, uray mo nang na nagsarning ka, tulog pumalaw ka dyan. Awan mo na kasjay iti tao madungag lang ka sa Ulidos na lumhandagan na aramidan. So dapat lang na aramidan tayo. In John chapter 24, ano bang 24? Ay, 25, anong sabi nung sa 24? And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Kasi yan iti tao na mga aramidan. Agdeng-dengag laan ng ginawat niya karamihan. Baliklipatan na, hanang na baliklipatan, talagang nag-ignore na. Ditay, sasauli ako this. John chapter 14 verse 15. Anong sabi doon? John chapter 15 verse
Chapter 14, verse 15. Chapter 14, verse 15. Naghangmanan? Ayan. Sabi dito, if you love me, you will obey what I command. Namin nyo? Kung talagang mahal natin ang Panginoon, gawin natin ang kanyang iniutos. Kasi, ang pag-obey pala kay Lord, yan pala ang ebidensya na talagang mahal mo siya. Yeah? Oo nga. I love you, I love you. Wala naman ebidensya. Wala Kaya hindi ako naniniwala sa, oh, I love you. Kahit isang tubleron, wala. Buti pa yung I love you, sabi niya, may pinapadalang laing. Oh, laing kahit sabihin mo laing lang, laing yun, pero pinaghirapan. Oh. Imagine, from Pilipinas, darating ang laing dito. Oh. May ebidensya talaga. Kaya kung talagang if you love me, you will obey what I command. Sabi ng Panginoon. Ang pag-obey, yan po ang ebidensya ng pagmamahal. Verse 23. The same chapter, verse 23. Yan. Jesus replied. Tama yung 23. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him. Tingnan ninyo. And we will come to him and make our home with him. Yeah. Napakaganda sabi ni Jesus, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him. Sabi niya. And we will come to him. Ang Father at saka si Jesus, we will come to him and make our home with him. You see? They will stay with you. They will come with you. And they will bless you with the Father. Kaya yan ang ebidensya ng pagmamahal. Ang pag-obey kay Lord, yan ang alam niyo kung mag-obey ka, wala isisingil ni demonyo sa iyo. Kaya hindi ka niya tatalunin. Hindi ka niya tatalunin. Conclusion. And our conclusion, so, ang weapon natin is, ano yan? Una? Prayer. Pangalawa? Praise and worship. Pangatlo? Be active in the Word of God. Pang-apat? Obey the truth. And our conclusion is in 1 John chapter 2 verse 17. Sabi niya, the world and its desires pass away. But the man who does, tingnan ninyo the world and its desire, tilubong kang titarigagay na kat agpukaw to. Kuna na, Ilocano. Gusto ba diyan? But the man who does the will of God lives forever. Oh! Ngam kitao nga mga ramit ti pagayatan ni Apo Dios agbyag nga agnanayon. Madaydayaw ti Apo. Yan. Kaya palagi natin sinasabi, walang kailanman, walang malulugi sa pagsunod sa ating Panginoon. And so, may God bless everyone. These are, kung ito ang weapons na sinasabi, kung ang weapon natin ito ay mapa sa atin, hindi tayo tatalunin ng kaagad. Pero kung wala ito sa atin, sigurado, palagi kang talunan sa buhay mo. But if you keep all this, surely, absolutely, you will always win the battle. You will always win the battle because that is what God said. Amen. Salamat Apo. Thank you, Lord, for your word that we have heard. Help us, O God, to obey you. Help us, Lord, to do your command.
Help us, O Lord God, to fulfill your word in our lives. Para hindi po kami talunan na Kristiyano. Bagkus, palagi po kaming winner, Panginoon. Dahil ikaw po ang palaging nasa amin kung gagawin namin ito, Panginoon. Father, thank you, Lord. We give you all the glory in Jesus' name. Amen.